Away sa Senado, inawat ng isang pangyayari. Gatchalian versus Cayetano, humupa ang away. Pangulong Bongbong Marcos mabilis na gumawa ng galaw. Tunay na kayamanang ginto, ibinahagi na sa Mindanao. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Awat muna sa away. Liderato sa Senado na udlot ng isang matinding pangyayari. Pangulong Bongbong Marcos mabilis na gumalaw. Ipinamalas ang tunay na gintong puso sa Mindanao. Unang Corinto 12 verse 26, sapagkat kung ang isang bahagi ng katawan ay nagdurusa, ang lahat ng bahagi ay nakikiramay at nagdurusa rin kasama nito. Akala natin ay tuluyan ng sasabog ang pinakahihintay na tapatan at bukingan sa opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Lunes, Hunyo 8, kung saan nakahanda ng gisahin ng majority ang mga ex-marines at ang paksyo ni Senator Alan Peter Cayetano. Akala natin dahil mainit ang bangayan sa kung sino ang lehitimong pinuno ng Senado ay walang makakapaglamig sa political na digmaan ni na Senator Cayetano at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero sa isang nakagigimbal at hindi inaasahang pangyayari, kahapon ng umaga, isang napakalakas na magnitude 7.8 na lindol ang yumanig sa Sarangani at General Santos City sa Mindanao na nag-iwan ng hindi bababa sa 35 na katao ang nasawi. Ang trahedyang ito ang biglang umawat sa nag-uumpugang mga bato sa Senado na nagpuwersa sa magkabilang kampo na ibaba ang kanilang mga armas pampolitika. Magandang araw Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol kahapon sa Mindanao. Sa isinagawang situation briefing kaninang umaga sa Malacanang, binigyan din ng Pangulo na dapat unahin bisitahin ang mga ospital at maghanap ng mga lugar kung saan ligtas ang mga pasyente mula sa epekto ng lindol. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat na makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa report ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, binigyan diin ng ahensya na nagtutugunan ang mga pangangailangan sa mga lugar na tinamaan ng lindol. Katuwang ng DSWD ang Philippine Air Force at Coast Guard sa pag-airlift ng mga ayuda sa mga lugar na hindi madaanan ng mga sasakyan. Narinig niyo ba ang mabilis at determinadong galaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang saklolohan ang ating mga kababayan? Habang natataranta ang bansa sa pinsala ng lindol sa pagbagsak ng mga gusali at paaralan sa gitna ng unang araw ng pasukan, mabilis na nag-issue ng kautusan si Pangulong Bongbong Marcos na pakilusin ang buong makinarya ng pamahalaan. Pero hindi lang simpleng kautusan ang binitawan ng palasyo dahil tiniyak ng Pangulo na operasyonal ang evacuation centers at hindi maiiwan ang Mindanao. Therefore, sa pamagitan ng paglalabas ng dambuhalang 47 bilyong piso na Disaster Response Fund, ipinakita ng administrasyon ang mabilis at konkretong pagkilos upang masiguro na may sapat na makakain, gamot at pansamantalang tirahan ang mga biktima ng sakuna. Inutusan na rin ng Pangulo ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian na maghanda at maghatid ng paunang tulong sa mga residente at maghanap ng maayos na mga evacuation centers para sa mga kailangang lumikas. Binagin diin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito. Akala ng marami ay magpapatuloy ang grandstanding at siraan sa plenaryo habang nagluluksa ang timog na bahagi ng Pilipinas. Pero tila nahimasmasan ang mga mambabatas na makita ang mga video ng mga takot na mag-aaral na nagtatakbuhan sa Davao at Jensan. Therefore, formal na isinentabi ni Senator Erwin Tulfo ang nakatakdasan ng mainit na organizational meeting ng Blue Ribbon Committee bilang paggalang at pakikirami sa mga biktima. Nagkaisa sina Cayetano at Gatchalian sa pagpapanawagan ng all hands on deck na tugon kung saan ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mahigit 1.1 milyong kahon ng food packs na nakaimbak na sa mga bodega sa Mindanao. Well, in due deference to Mindanao, saka lakas ng earthquake yun, 7.5, at pumapasok lang yung mga reports na kita namin, daming devastation. So sabi namin na suspend na muna dahil wala rin naman yung 18 bodyguards.
Pero marami naman ang pag-usapan yun, especially from the agencies. No? So, ang plano namin is nag-aayos kami ng grupo para mag-igdala ng tulong sa Mindanao. Hopefully tomorrow, pero sarado raw yung airport baka the following day. At 7:45 this morning, alam natin na may isang napakalaking lindol na tumama sa Jensan, Sarangani, South Cotabato area. I think naramdaman all the way to Davao City. It's 7.8 so far, so malaking lindol yun. Una, katulad ng laging direktiba ng ating Pangulo, hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-pre-position ng goods. Right now, sa buong Mindanao, 1.1 million na family food pack ang nakakalat sa ating mga regional warehouses. As we speak right now, around 110,000 ron ay natatagpuan sa Region 12 ng mga warehouse. Meron pa tayo sa Region 11. So, Mindanao-wide, we're ready to respond kasi mukhang malaki yung naging pinsala at epekto nitong lindol na ito. Ang direct instruction ng Pangulo is to make sure na yung mga nasa evacuation center at mga apektadong pamilya ay natutulungan natin immediately for relief. Kaya ready tayo. Ang ating Field Office 11, Region 11 and Region 12 ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi may mga preemptive evacuation. I think meron may tsunami alert. No? So may preemptive evacuation. Nakausap na ng regional director natin ang governor ng Sarangani province, ganoon din ang city mayor ng Jensan City. And we are telling them na kung ano ang kailangan nilang support mula sa pamahalaan national. Ready kami para respond. Unfortunately, spotty pa yung info pero yun ang nakuha natin so far. Dito natin napatunayan na sa kabila ng matitinding hidwaan at agawan sa kapangyarihan, ang tunay na kayamanan ng mga Pilipino ay hindi ang posisyon o ginto ng kaban ng bayan, kundi ang gintong puso na handang umunawa at tumulong sa oras ng kagipitan. Pero ang kabutihang ito ay hindi lamang nagmula sa loob ng bansa dahil maging ang mga dayuhang pinuno tulad ng Japan, Malaysia, kasama ang United Nations ay nag-abot ng kailang pakikiramay at nakahandang magpadala ng tulong. Therefore sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang mga klase sa mga apektadong lugar upang unahin ang kaligtasan ng mga bata, ang buong gobyerno ay nagpakita ng nagkakaisang hanay na nagpatunay na mas matimbang ang buhay ng karaniwang Pilipino kaysa sa upuan sa Senado. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng Majority Bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng lindol. At po lahat dito are NBB, no balance billing. But we brought financial assistance for the expenses. Galing ho sa departamento, pinapakamusta rin kayo ni Presidente. Galing kami sa DSWD, kamusta ho kayo? May konting tulong galing ho sa departamento. Galing ho kami sa DSWD, pinapakamusta ho kayo ng Presidente natin. Konting tulong ho yan. Hello. Para magbarkada na sila, oh. Ano pangalan nito? Nakakain na ho yung laman yan. Pwede nyo na buksan, hindi na lulutuin. Thank you so much, sir. Ang bilis po ng response ninyo. I'm here din eh, oh. Pero sa city lang ako noon eh. Oo. Ngayon talagang nasa ground po. Oo. Na-appreciate po talaga. Tuwan nyo na lang itong mga tent, just in case, di ba? Biglang may aftershock tapos maglabasan. Ito, hindi ka na maglalagay dalawa pa dito, hindi na. May dalawa pa tayo sa tapos ito, walo. Pero sige, Tapos yung kitchen, tuloy-tuloy yung operations. Bago matapos ang situation briefing, pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna. Habang pansamantalang tahimik ang bulwagan ng Senado at abala ang mga mambabatas sa pagpapadala ng tulong sa ground, ang bansa ay nabigyan ng pagkakataon na magmuni-muni. Akala mo ba ay habang buhay na mag-aaway ang mga politiko para sa sarili ng interes nang hindi pinapansin ang boses ng kalikasan? Pero habang ang Mindanao ay unti-unti bumabangon mula sa guho sa tulong ng bayanihan ng pamahalaan at pribadong sektor, ang nag-iisang tanong na lang na naiiwan sa puso ng bawat Pilipino ngayong linggo ay ito: kapag natapos na ang relief operations at tuluyan ng humupa ang mga aftershock sa Mindanao, mananatili kaya ang gintong pusong ipinamalas ng mga senador o muli silang babalik sa pampolitikal na digmaan na muntik nang magpabagsak sa institusyon? Have mercy, O God. Awit 46 verses 1-2. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa panahon ng kabagbagan. Kahit hindi tayo matatakot, bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang mga bundok ay maglipatan sa puso ng dagat. Kaibigan, ang biglaang paghinto ng matinding away sa Senado dahil sa isang malakas na lindol ay isang napakalalim na paalala mula sa ating Panginoong Diyos ukol sa karumpukan ng buhay ng tao. Akala natin ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito
ay ang ating mga pansariling laban, ang ating pride, ang ating mga argumento at kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Pero sa loob lamang ng isang saglit, kapag pinahintulutan ng ating Panginoon Diyos ang pagyanig ng lupa, pinapakita niya sa atin na ang lahat ng posisyon, kayamanan at politikal na lakas ay walang saysay kung tatanungin na ang ating kaligtasan at buhay. Kung ang mga nag-aaway-away sa Senado ay nagawang magbaba ng pride at magkaisa para sa kaligtasan ng kapwa, mas higit na tinatawagan ang iyong puso ngayon kaibigan na sumuko sa harap ng ating Panginoon. May isang tunay na kanlungan na hindi magigiba ng anumang magnitude na lindol sa buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus ang nag-iisang pundasyon na magbibigay at nagbibigay ng tunay na gintong puso at kaligtasan na hindi kayang sirahin ng anumang sakuna. Kaya naman kaibigan, huwag mo nang hintayin na yanigin ang iyong buhay bago mo isuko ang iyong mga sariling laban at pride. Tanggapin mo siya ngayon bilang iyong personal na Savior at Panginoon upang magkaroon ka ng isang buhay na nakatayo sa Rock of Ages na hindi kailanman mayayanig magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon na nagpapakumbaba. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at sa aming mga mapagmataas na puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang tunay na problema sa aming bansa. Gabayan niyo po ang mga taga Mindanao. Iahawin po sila sa kahirapan at matinding dilubyo na kanilang dinanas. Salamat po sa patuloy na pag-aalaga mo sa aming bansa na bagaman nangyayari ang mga bagay na ito ay hindi niyo po kami pinapabayaan. Ang mga pangyayaring itong gawa at dulot ni Satanas ay isang bagay, Panginoon, na hindi po namin makakontrol. Pero kayo po, Panginoon, alam ko po na kayo po ang may kontrol ng lahat. Kaya naman, Panginoon, inyo po kaming gabayan o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming mapagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.